Tim Vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan po natin, ito po yung sinakulo ni BBM. Ito po talaga ang masasabi natin, no? Si BBM po ang kalbaryo at ang mabigat na krus na pasanin ng ating mamamayang Pilipino, no? Tamang-tama po, Biyernes Santo ngayon. Kaya yung kasabihan natin, yung pag yung itsura po ng mga tao na malungkot, no? Mukhang Biyernes Santo. Mukhang hindi lang po ngayong araw na to ang Biyernes Santo ang mararanasan ng Pilipinas. Yung kalungkutan natin araw-araw ay tatagal pa hanggang 2028 o kung hanggang kailan mananatili itong si BBM sa pwesto. Kasi siyempre dahil sa maraming nananalangin na matapos na tong kalbaryo natin, talaga naman, no? Pinagsama-sama po yung mga karakter po ng sinakulo, yung mga karakter po ng pasyon, yung mga karakter po ng mahal na araw na isinasadula. Ang problema natin, hindi lang po to isinasadula, no? Ito pong tagpo na to na pangmahal na araw ay pang-araw-araw pong nararanasan ng mga Pilipino. Yan po yung masaklap, no? Yan pong Biyernes Santo, hindi lang po isang araw natin nararanasan. Kung hindi, lahat po yan, dinadanas po natin habang nariyan po sa Malacanang itong napakagaling na Pangulo ng Pilipinas. Okay, sari-sari, minsan nakakabwisit ng tignan tong kung ano yung nangyayari sa atin, no? Ngayon, kaya po wala dapat ako kasi ninilay-nilay tayo, no? Dahil mahal na araw, sana bukas pa ako magbo-broadcast kaya lang hindi ko na matiis. Lalo na nakabalandra ngayon yung mga balita na umuutang na naman tayo ng 408 billion. Wala nang katapusan. Talagang peste, no? Kalbaryo talaga, pasangkrus talaga. Talagang hindi na po maiiwasan itong nasabihin natin na ito ang bigat niyong dalhin, no? Sa totoo lang, napakabigat. Sana bukas pa ako dahil paggalang nga sa ating mga sineselebrate ng mga Katoliko itong mahal na araw. Kaya lang nakita ko na naman to, bagong utang, 408 billion. Parang ang bawat galaw ng gobyernong to, panay kapestehan na lang. Ang tinitignan po natin, hindi makatarungan, no? Dapat po ang hinahabol, ang nakikita po natin na hinahabol, maske po ng media, ang problema kasi natin dito sa media, talagang parte talaga sila ng problema eh. Talagang bahagi itong mainstream media ng pagpapalaganap ng mali, no? Na dapat naghabol tayo sa mga magnanakaw. Dapat yung mga perang ang hirap na pong explain. Napakahirap na po na explain na dumadaing na po sa lahat ng hirap yung mamamayan natin. Kumbaga dapat magtipid yung gobyerno, 'di ba? Wala rin naman na itutulong. Sa totoo lang po. Tapos makikita nyo, panay palibre. Libreng sakay. Libreng, yung mga pang ilang araw lang, libreng sakay to. Meron tayong libreng sakay. Alam niyo po yung mga libreng sakay na yan, lalo na po yung mga LRT, MRT na yan. Paano nila malalaman kung ilan yung bumiyahe? Di ba? Oh. They i-report na naman yan na
gumastos, babayaran din natin yan. Yan libre sakay na yan. Nakalibre ka ng sakay, nakadalawang sakay ka na libre. Pero grabe po, hanggang ninuno, hanggang sa mga apo-apuhan mo na, magbabayad ng inutang para magkaroon ka ng libreng sakay. Kasi po, kaya sila nagpapalibre, wala po kasing ano yan eh. Siyempre, sino pa magkakalkal niyan? Uy, libreng sakay. Putya, alangan namang, ilan yung, di ba? Ang problema po, tapos libre, bigay dito, ayuda dun. Ang kukonti lang naman ang mga nabibigyan ng ayuda, pero yan po yung mga iniuutang, yan po yung dahilan kung sasabihin, kaya tayo ng utang dahil dyan sa ayuda. Alam nyo, minsan, ayaw na natin, nakakagalit lang pong talakayin. Panay ang naririnig po natin sa gobyerno to, panay nakaw, utang, nakaw uli, utang uli, nakaw na naman. Tapos walang kalutasan yung mga nakaw. Pinagmamalaki pa nga na, nagsoli yung mga magnanakaw ng 611 million. Ang ninakaw po nila, trillion eh. Ang ninakaw ng mga magnanakaw, trillion eh. Nagsoli na 600 million. Alam niyo po ba kung gaano kalaki yung trillion sa milyon? Buti sana kung, tapos proud na proud pa, yun, na nagsoli. Yung ibang gobyerno, wala nagsusoli ng ninakaw na ganyan. Wala pong nagnakaw ng trilyon sa ibang gobyerno. Dito lang po may nakalusot na sa gobyernong ito, dito lang merong nagnakaw ng trilyon. Tapos wala ka talagang naririnig. Alam nyo, Mr. President, kung ang trinabaho nyo na lang, hindi yung saan, lahat ng binabalita nila, uutang tayo, magbebenta tayo, benta, utang, nakaw, benta, utang, nakaw, benta, utang, nakaw. Tapos, isisisi kay Duterte. Lahat ng nangyayari, isisisi lahat sa mga Duterte. Nakakarendi. Tamang-tama po to eh. Biyernes Santo ang ating pong nararamdaman dahil ngayon, Biyernes Santo ngayong araw. Biyernes Santo hanggang sa 2028. Yan po ang pakiramdam natin. Napag-usapan po natin yung ating mga eto po, ang gobyerno po natin, parang si Barabas. 'Di ba? Bakit si Barabas? Kasi pinili eh. 'Di ba? Pinapili sila ni Poncio Pilato. Yung tradisyon. Hindi ko alam kung si Poncio Pilato ba o yung mga saserdote ang namili kay Barabas. May tradisyon noon na pag Passover, hindi ko po alam kung ano yung Passover, basta sineselebrate nila yun. Nagpapalaya po ng isang magnanakaw o isang kriminal. So, pinagpilian po na palalayain si Jesucristo ba o si Barabas. Ayun po. Pinili ng mga tao si Barabas. Natatandaan ko yung tagpo na yan. Nanonood tayo ng libre nun. Di ba? Nakapunta ba sa inyo yung libreng palabas niyan sa mga mahirap na komunidad, pinanunod yung Kristo na hindi nagpapakita. Pinapipili yung mga tao eh. Free Barabbas! Free Barabbas! Free Barabbas! Free Barabbas! Free Barabbas! Ang pinili natin si Barabas.
Kaya parang si BBM yan, pinili ng tao, Barabas. Pagkatapos, eto pong mga pera-pera na to, trilyon-trilyon pera. Dahil dyan, ipinagkanulo tayo sa trilyon-trilyon pera. Hudas. Si BBM din ang hudas. Lahat ng mga kontrabida sa na karakter, sa pasyon at saka sa sinakulo. Lahat yan si BBM. Dahil sa 30 pirasong pilak, pinagkanulo si Heso Kristo. Pinagkanulo ni BBM ang taong bayan. Dahil sa pera. Yang pong utang na yan, yan na po yung pagkakanulo sa atin. Tuwan-tuwa eh. Ano po ang ginagawa ni BBM? Wala pa pong krisis sa langis. Hindi pa po nagaganap yan. Kailan lang yan? Eto lang po yan, March 2026 lang po nagkaroon ng krisis sa langis. Pero bago po yung krisis sa langis na yan, nangungutang na ng malalaking utang. Pero wala po yan ha. Wala pong proyekto. Nangungutang ng napakalaki. Wala kang makikitang proyekto. Nang-aangkin lang. Putya, pati nga yung okay lang sana kung gobyerno yun, angkinin mo di ba? Okay sana. Pati yung Bukana Bridge na ginawa ng 100% ng Chinese, walang kontribusyon ng gobyerno, legacy niya raw. Walang may pagmalaki. Inuutang na nga ang lahat. Nangungutang na nga, pero walang may pakitang proyekto. Nakakaawa po ang Pilipinas sa panahon po ni Tatay Digong, ang dami po na pinagagawa. Ano yung dapat gagawin lang ni BBM? Itutuloy lang yung mga ginagawa ni Digong. Hindi, kinonvert lahat eh. Lahat po ng mga paggawain, ang dami po nakatenga sa mga probinsya nyo. Diyan sa Iloilo. Iloilo City, mga Ilonggo dyan. Ang dami kong nakita paggawain dyan na nakatiwangwang na. Pero tuloy-tuloy po pag-utang. Hindi naman tinutuloy yung paggawain, kinonvert lahat para sa flood control. Bakit po flood control? Madaling magnakaw.